So if he is the alter ego of the president, it seems like Sir MJ and Sir Almar, that the President and Secretary Benny Laguesma ay tawag dito pabor sa mga malalaking negosyante at mga oligarko. Kailangan, after all, it's a numbers game inside the Congress. So, but we will do our best, Sir MJ, while respecting the institution, because I am part of the institution, but we will maintain our independence. We will maintain our rooted principles and advocacy. And we will try to win as many representatives as much as possible, because I believe there are many well-meaning representatives in the Congress. Kailangan lang siguro nila makakita ng isang representante na may prinsipyo at nakaugat sa kanyang prinsipyo. Kamusta po ang first day ninyo sa 20th Congress? Very productive po, Sir MJ, yung ating unang araw sa opisyal na pag-uumpisa ng termino ng mga bagong halal na kinatawan. Kahapon, nag-file tayo ng ating mga panukalang mga batas at mga resolusyon. At kasama rin natin yung mga kaibigan at mga kabaro natin sa papasok na 20th Congress. So we are very optimistic and positive na hopefully maisulong natin yung mga measures and bills patungkol sa ating mga kamanggagawa na talagang kailangan ng reforma at mga pagbabago sa ating mga batas para sa ikagiginhawa ng buhay nating mga manggagawa. Opo, alamin po namin kung bakit po malalim ang hugot ninyo sa issue po ng labor. Bakit po ba, Congressman, sa inyo pong hindi naman tayo nagkakalayo ng edad, pero bakit po manggagawa ang inyo pong kinakatawan at bakit kayo passionate sa issue po ng mga manggagawa? Sir MJ, kasi po yung pamilya namin pamilya ng mga manggagawa. Ang akin pong nanay ay isang retiradong guro. Ang mga kapatid ko po, OFW, at ang isa naman po ay DJ broadcaster. Ang ama ko naman po ay isang pastor. So kami po ay nabuhay at proud na sabihin na kami ay part ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Kaya alam po natin kung pag pinag-usapan ng issue at agenda ng mga manggagawa, hindi lang po salita yan. Yan po ay isang lived experience. Mula po pagkabata hanggang ngayon na nakatuntong sa 20th Congress, hindi ko po isasantabi yung aking pagiging manggagawa at pagiging ordinaryo. Hanggang ngayon po, taas na ko yan, nabibitbitin at hindi ko po ikakahiya. Kahit kailanman na ako ay isang manggagawa, galing sa hanay ng mga manggagawa, galing sa hanay ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kapag nagsalita po, Sir MJ, may tapang, kasi wala naman hong mawawala sa akin. Wala naman po akong pinagkakautangang loob ng mga politiko o mga malalaking mga negosyante. Ang binabanggit ko lang naman ay yung katotohanan na galing din sa aking sariling karanasan at karanasan ng aking pamilya. So I have nothing to lose, Sir MJ and Sir Almar, kundi tindigan yung prinsipyo at mga paniniwala at ilaban yung mga reforma na pwede nating mailaban sa loob ng Kongreso. Opo, una po kayo napanood, Congressman, sa TikTok. At mainit po ang ulo ninyo sa mga issues na may kaugnayan po sa labor. Ano po ang inyong pakiwari sa lagay ng ating sektor ng paggawa sa ilalim po ng Marcos Jr. administration? Alam niyo po, nakakalungkot dahil yung Department of Labor and Employment led by Secretary Benny Laguesma. Sabi ko nga ho, siya ay Secretary of Labor and Employer dahil seemingly siya ay nagsasalita pabor sa mga oligarko, sa mga malalaking mga negosyante. Saan ka nakakita ng Department of Labor and Employment Secretary na kumakatig, pumapabor, kumakampi sa mga malalaking negosyante kaysa na magsalita at proteksyonan yung mga manggagawang Pilipino? Say for example, Sir MJ and Sir Almar, etong kakalabas lang na wage order, additional 50 pesos sa mga manggagawa sa NCR. We welcome that. Wala naman nung problema dyan kasi dagdag din pambili ng bigas, ng ulam, ng mga pangangailangan sa bahay yan, ng mga manggagawa. Pero what we are saying is kulang na kulang yan. Baryang-barya yan. Kasi kung ikukumpara natin yan sa pangangailangan ng mga manggagawa, kapos na kapos yan. Pero mismo ang Department of Labor and Employment, they are pushing na sana itong mga pag-uusap daw patungkol sa pagtataas ng sahod ay i-refer doon sa mga regional wage boards na tinatawag. Anong effect? Ano nangyari? Ito, barya-barya.
dahil nga ipinapaubaya sa mga regional wage boards. For context lang po, Sir MJ and Sir Almar, alam niyo po yung mga tripartite wage boards na yan, lugi ang mga manggagawa dyan. Kasi dalawa na agad ang kampe sa mga malalaking negosyo. Samantalang isa lang ang pwesto o boses ng mga manggagawa. Kaya pag nagbotohan yan, dehado na agad ang mga manggagawa. At hindi lang naman ngayong legislated wage increase, yung pinatutungkulan natin na talagang ang Secretary of Labor and Employment natin todo against. Alam niyo po, last year, ang nanguna na pumigil dyan kung hindi lang kinall out, si Secretary Benny Laguesma. Ang ayaw na mabuwag itong provincial rate si Secretary Benny Laguesma. So if he is the alter ego of the president, it seems like Sir MJ and Sir Almar, that the president and Secretary Benny Laguesma ay tawag dito pabor sa mga malalaking negosyante at mga oligarko. Sorry Sir MJ, may tumawag lang yan. Opo, Congressman, ano po ba ang inyong nakikitang solusyon dito sa paulit-ulit at cynical natin na problema sa mababang pasahod? Kaya po maraming mga OFW ang ninanais po at patuloy na nangingibang bayan. Kahit nga po may gera sa Israel at Iran, ayaw nilang umuwi dahil pag umuwi sila, napakahirap po ng buhay sa bansa. Alam niyo po, Sir MJ, Sir Almar, kaya po marami na mga kababayan natin ang napipilitan na mga ibang bayan kahit ayaw po nila. Napakasakit po niyan na iwanan mo yung pamilya mo para lang kumita ng mas malaki o magkaroon ng oportunidad sa ibang bayan kasi kulang na kulang po ang oportunidad dito sa ating bansa. Hindi po sapat ang mga trabaho dito sa ating bansa. Meron pong role ang national government para lumikha ng mga trabaho, ng mga oportunidad para sa ating mga manggagawa. Kaya nga po, isa rin po sa napanood nyo sa aking social media platforms, hindi naman po tayo against sa ayuda sa totoo lang. Pero ang pangmatagalan na solusyon ang dapat iniisip ng pambansang pamahalaan. Lumikha ng mga trabaho, ng mga oportunidad, bigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan, ang ating mga kamanggagawa na magkaroon ng trabaho, na may sahod, na may dignidad. Lumikha ng mga polisiya na mag-a-attract ng mga negosyo na magbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. Ang problema po, sadly, ang pinaprioritize po ng karamihan ng ating mga mambabatas, ng ating mga policy makers at ng mga nasa national government, itong mga band-aid solutions. So kaya nga po mapalad din tayo na nakatawid tayo sa 20th Congress dahil isa rin po yan sa ating mga ipaglalaban. Magkaroon ng reforma, magkaroon ng mga kapaki-pakinabang ng mga pulisiya at batas na lilikha ng long-term solutions. Ang pangarap po natin, Sir MJ and Sir Almar, ay wala na pong pamilya ang magkahiwa-hiwalay. Nang dahil lang kailangan na mas kumita ng mas malaki yung ating pamilya para mapunan yung mga basic. Mga basic lang po pinag-uusapan natin gaya ng makakain ng 3 beses sa isang araw, makapag-aral yung mga anak, makapagpa-hospital kapag may sakit yung ating kapamilya. So that is our dream for our workers and we will do our part in the 20th Congress. No matter how hard it will be, we will do our part. Paano ho iyon? Nauso po yung mga ayuda, matinding ayuda sa 19th Congress. Mukhang magiging pareho lang yata ang magiging leader ng 20th Congress sa 19th. Paano nyo, kumbaga, sasanggain ang malakas na agos dyan po sa mababang kapulungan? Opo, kaya nga po binabanggit natin, Sir MJ and Sir Almar, na talaga magiging mahirap yung laban kasi nga nasanay yung mga politiko natin na itong pera o pondo ng bayan parang sila ang nagmamay-ari. It's a reality. It's not a debatable matter, Sir MJ and Sir Almar, na talagang nagagamit sa politika ang ayuda. We must admit that. We must admit that. To say otherwise, Sir MJ and Sir Almar, pagiging detached sa reality. At hindi po ako mangingimi, hindi ako matatakot na magsalita tungkol sa bagay na ito dahil buhay na karanasan po yan Lalong-lalo na nitong nakaraang eleksyon, Sir MJ and Sir Almar. Buhay na karanasan yan ng mga ordinaryong Pilipino at nakita natin sa kung paano ginamit itong mga programa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga politiko. Again, we are not against ayuda.
Kung may mga tao, may mga kababayan tayo na nangangailangan talaga ng tulong, meron talagang mga kapusang kita, meron talagang mga nasa crisis situations, pero hindi dapat maggamit ang ayuda for the benefit ng mga politiko. Kung gustong magbigay ng tulong ng ating pamahalaan, pwede ang idiretso sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa. They don't need na pumila pa ng pagkatagal-tagal sa mga opisina ng mga politiko kung seryoso lang po talaga tayo. Ngayon, pagdating po doon sa sinabi niyo, Sir MJ, talaga pong isa yan sa challenge na kailangan, after all, it's a numbers game inside the Congress. So, but we will do our best, Sir MJ, while respecting the institution because I am part of the institution, but we will maintain our independence, we will maintain our rooted principles and advocacy, and we will try to win as many representatives as much as possible because I believe there are many well-meaning representatives in the Congress. Kailangan lang siguro nila makakita ng isang representante na may prinsipyo at nakaugat sa kanyang prinsipyo.